Kabanata 1011. Ibinuka ni Susana ang kanyang bibig sa pagkagalit ngunit hindi nang ahas na magbitaw ng isa pang salita. Ano ang isang walang pakundangan na tao? Ako pa rin naman ang hipag niya. Paano niya ako nasusumbat ng ganito kay Senggit? Dahil pinapaboren at pinapanigan sila ni Old Mr. Graham, sana doon na lang siya mamatay. Lumapit si Benjamin kay Erisa at niyakap ito at ang mga bata. Ang kanyang madilim na ekspresyon ay makabuluhang lamambot. Maaari kayong bumalik muna. Napatingin sa kanya si Erisa at umiling. Hindi, dito tayo mananatili at hihintayin ang paglabas ni tatay. Magiging kalmado pa rin tayo kung babalik tayo. Tumingin si Benjamin sa kanya at tinapik ang kanyang ulo. Daddy, ayaw na naming bumalik. Gusto naming hintayin ang paglabas ni Lolo. Nabulunan si Gavin na may namumuong luha sa kanyang mga mata. Niyakap sila ni Benjamin ng mahigpit. Okay, dito tayo mananatili at hihintayin ang paglabas ng lolo mo. Huwag kang mag-alala sa amin. Babantayan ko ang mga bata, sabi ni Erisa sa kanya. Ayaw na niyang dagdagan pa ang problema niya dahil nag-aalala na siya kay Darius. Tumango si Benjamin. Nagdala ng mga pampalamig sina Ethan at Jack. Mr. Graham, Mrs. Graham, uminom ka ng tubig. Salamat. Tinanggap ni Erisa ang tubig at inabot ang isang baso kay Benjamin. Sumenyas ito sa kanya. Hayaan mo munang uminom ang mga bata. Ipinamahagi ni Erisa ang tubig sa kanyang mga anak, at sabay nilang inubos ang 2 baso. Kumuha si Benjamin ng isang basong tubig at ibinigay kay Erisa. Uminom ka rin. Uminom siya ng ilang higop at sinabing, dapat kang uminom din ng tubig, para may inaitan ka. Bagamat hindi malamig ang panahon, ang pag-inom ng tubig ay maaaring makatulong sa pagpapasigla sa kanya. Pinakinggan siya nito at inubos ang tubig na hindi pa nito nainom. Nag-abot din sina Ethan at Jack ng ilang inumin kina Kingsley, Jonathan, mga kamag-anak ng pamilya Graham, at mga miyembro ng pamilyang Bailey, Patterson, at Watts. Tumulong sila sa pag-asikaso sa mga pangangailangan ng mga mas malapit kay Benjamin at lubusang hindi pinansin ang mga pamilya ni Brian at Nick. Parehong hindi nasisiyahan sina Susana at asawa ni Nick nang mapansin iyon. Dumilim din ang mukha ni Brian habang ngumuso. Sumulyap sa kanila sina Ethan at Jack at agad na nag-iwas ng tingin, naiwan silang walang bantay. Oy, gusto rin naming uminom ng tubig, mayabang at walang pakundangan na sigaw ng anak ni Nick kina Ethan at Jack. Ngumiti si Ethan. I'm sorry, pero wala ng tubig. Sa tingin ba niya naglilingkod kami sa kanyang pamilya? Wala akong pakialam sa gusto niya. Maaari niyang ibuhos ang sarili niyang tubig kung nauuhaw siya. Ang binatilyo, marahil sa kanyang rebeldeng yugto, ay itinuro ng daliri si Ethan at pinagalitan, hindi ka ba marunong mag-refill ng tubig kung tapos na? Mabilis na hinayla ng asawa ni Nick ang damit ng anak. Huwag ka nang gumawa ng kaguluhan. Ikaw na mismo ang kumuha ng tubig kung nauuhaw ka. Nay, hindi mo ba nakita ang ugali nila? Plano ba niyang magpatuloy sa pagtatrabaho sa pamilya natin? Inis na inirapan ng binatilyo si Ethan. Nagtatrabaho ako kay Mr. Graham, hindi sa pamilya mo. Wala kang karapatang utusan ako, mapanuksong sagot ni Ethan. Natural, ang Mr. Graham, na binanggit niya ay tumutukoy kay Benjamin. Namumula ang mukha sa galit, ang anak ni Nick ay walang galang na nagsalita na para bang sinusubukan niyang ayusin ang score, ikaw. Oo, ikaw. Kung hindi mo dinala ang pulis, hindi sana kinuha ang tatay ko. Mas mabuting bantayan mo ang iyong sarili kung hindi palayain ang tatay ko. Hindi sineseryoso ni Ethan ang mga banta niya. Matapos maglingkod kay Benjamin sa napakaraming taon, mas marami o hindi gaanong pinagtibay ni Ethan ang ilang ugali ni Benjamin. Walang makakapagparusa sa iyong ama kung hindi siya lumabag sa batas. Gayunpaman, kung siya ay tunay na nakagawa ng isang pagkakasala, dapat kong ipaalam sa iyo na si Mr. Graham ay hindi rin pushover. Tinitigan ni Benjamin ng masama ang anak ni Nick. Nang magtagpo ang huli sa mga mata ni Benjamin, natakot siya sa katinoan at nagmamadaling umiwas ng tingin. How dare you act so haughtily when you're just a immature brat, sneered ni Kingsley. Sino sa tingin mo ang pinapagalitan mo? Nang hindi makayanan ang paghampas na iyon, ang binatilyo ay tumitig kay Kingsley. Kung ang asawa ni Nick ay hindi hinawakan ng kanyang anak sa lugar, siya ay lunch pasulong at nakuha sa away ni Kingsley. Paf, anong joke? Sinulyapan ni Kingsley ang binatilyo ng masama. Ang mga kamag-anak ng pamilya Graham ay hindi humanga sa alitan, lalo na ang mga miyembro ng pamilyang Bailey, Patterson, at Watts. Kingsley. Ang ina ni Kingsley ay nagpahiwatig sa kanyang anak sa kanyang mga mata upang kumilos.
Nasa loob pa rin ng emergency room ang matandang Mr. Graham. Tumigil sa pag-udyok ng kaguluhan dito. Nagpout si Kingsley at tumabi kay Jonathan. Umupo si Benjamin sa tabi ni Erisa. Nakapatong ang kanyang mga kamay sa kanyang mga tuhod, at bahagyang naka-arko ang kanyang katawan. Nakatitig siya ng mabuti sa direksyon ng emergency room na may matinding pag-aalala na bumabalot sa kanyang mga mata. Kabanata 112, si Erisa at ang 6 na bata ay magkasamang nakaupo sa isang tabi. Nanlumo, nanatiling tahimik ang mga bata at balisang tumingin sa emergency room. Inabot ni Erisa ang kamay ni Benjamin. Nang maramdaman niya ang masuyong haplos nito, kumikinang ang mga mata nito nang lumingon ito sa kanya. Isang nakakapanatag ng ngiti ang isinalubong ni Erisa sa kanya. Hinigpitan niya ang hawak sa kamay niya bilang tugon. Bagamat hindi umimik ang dalawa, tahimik silang nagkaintindihan. Sa makatuwid, ang pagiging nasa presensya ng isa't isa ay isa ng anyo ng aliw. Ang lahat ay nanatili sa labas ng pasukan ng emergency room. Habang lumilipis ang oras, mas lalong nabalisa si Erisa. Bakit wala pang lumalabas ng kwarto? Ngayon, akala ni Mary ay nakita niya si Erisa at ang mga bata mula sa malayo. Paglapit niya, napagtanto niyang si Erisa nga iyon. Lola, dali-daling tumayo si Erisa at nagmamadaling lumapit kay Mary nang makita niya ang huli. Nagjogging din ang 6 na bata at niyakap ang mga binti ni Mary. Lolo, labas na kirot ang puso ni Mary nang makita niyang umiiyak ang mga bata. Niyakap niya at sinusuyo sila. Anong nangyari? Nadurog ang puso ni Mary nang mapansin niya ang dami ng tao sa labas ng emergency room. Inilibot niya ang paningin sa paligid, hinahanap si Benjamin. Nang makita siyang nakaupo sa bench, nakahinga siya ng maluwag. Namatay ang lolo ng mga bata, sabi ni Erisa kay Mary. Napakunot ang noo ni Mary sa pag-aalala habang mahinang nagtanong, seryoso ba ito? Hindi pa namin alam. Napabuntong hininga si Erisa. Tumango si Mary at inaliw siya. Ang matandang Mr. Graham ay biniyayaan ng magandang kapalaran. Magiging maayos siya. Pilit nang umiti si Erisa. Lola, paano mo nalaman na nandito kami? Pumunta ako para magpakuha ng blood sample kanina. Akala ko nakita kita nung dumaan ako dito, kaya lumapit ako. Sa hindi inaasahang pagkakataon, may nangyaring masama kay old Mr. Graham, paliwanag ni Mary kay Erisa. Hindi ba siya malusog sa lahat ng oras? Bakit siya nawala ng malay? Siya, magdedetalye na sana si Erisa nang humakbang si Benjamin. Lola, inangat ni Mary ang kanyang ulo para tingnan si Benjamin at inaliw siya, magiging maayos din ang iyong ama. Huwag kang masyadong mag-alala, tumango si Benjamin. Lola, bumalik ka na at magpahinga. Hindi na kailangan. Okay lang ako, mananatili ako dito para samahan kayong lahat. Hindi makaalis si Mary ngayong alam na niya ang nangyari. Nag-aalala rin siya kay Darius, dahil binisita siya nito sa ospital sa maraming pagkakataon. Natarante si Susana nang makita niya ang isang matandang babae na nakikipag-usap kay Benjamin at sa iba pa sa gayong pala kaibigan. Mangulong siya sa kanyang asawa, sino ang matandang babae na iyon? Isa ba siya sa ating mga kamag-anak? Pero bakit wala akong maalala na may kamag-anak akong katulad niya? Paano ko malalaman? Napatingin si Brian. Umiwas siya ng tingin nang mapansin ang ordinaryong damit ni Mary. Baka isa siya sa mahirap na kamag-anak ng asawa ni Benjamin. Sa tingin ko, may mga taong mas masahol pa kaysa sa mahihirap na kamag-anak ng iba, hindi napigilan ni Kingsley na sumagot ng siya. Hindi sinasadyang narinig ang sinabi ni Brian. Dumilim ang mukha ni Brian. Gayunpaman, dahil miyembro ng pamilya Watt si Kingsley, hindi banggitin na nandoon din ang ama ni Kingsley, hindi na nakapagsalita si Brian. Sa palagay ko ay wala kayong pakialam sa old Mr. Graham. Iminumungkahi ko na umalis kayong lahat at bumalik sa bahay upang maiwasang maging pagmumulan ng inis sa ibang mga tao dito, pagmamataas ni Kingsley sa kanila. Paano mo nasabi? Siya ang tatay ko. Pinipigilan ni Brian ang kanyang galit. Tumahimik ka, Kingsley. Ang ama ni Kingsley ay napag-alitan, kahit na walang tunay na ibig. Sabihin na pagsabihan ng kanyang anak. Si Kingsley ay gumawa ng gesture ng pag-zip sa kanyang bibig bago tumalikod at naglakad palayo. Hindi napansin ni na Benjamin at Erisa ang pagtatalo. Dinala nila si Mary sa isang bangko at sinabing, umupo ka, Lola. Ay nalalaya ni Erisa si Mary habang papunta sila sa bench. Pinalibutan sila ng 6 na bata at pinag-isipang ginaya ang mga kilos ng kanilang ina. Maupo na rin kayong lahat. Sinabihan sila ni Mary na umupo na rin. Pagkatapos, sabay nilang hinintay si Darius na lumabas ng emergency room.
Umupo ang 6 na bata sa tabi ng kanilang apo sa tuhod habang si Erisa ay nakaupo sa kabilang dulo habang yakap-yakap ang mga bata. Lola, ano ang pakiramdam mo ngayon? Nag-aalalang tiningnan ni Erisa si Mary. Mamulong si Mary, okay lang ako. Huwag kang mag-alala sa akin. Nang marinig iyon, tumango si Erisa. Natahimik siya pagkatapos ng sumagi sa isip niya ang kalagayan ni Darius. Kabanata 1013. Hanggang sa halos 2 oras ang lumipas nang si Darius ay pinalabas ng emergency room. Tatay, nagmamadali silang lahat. Isang tao sa pamilya ni Brian ang muntik nang magpatambo kay Erisa. Mabuti na lang at nasalo siya ni Benjamin at tinulungan siyang patatagin, ngunit naging malungkot ang ekspresyon nito. Panoorin mo, ang kanyang galit ay nakadirekta kay Susana. Ayos lang ako, paninigurado ni Erisa sa kanya bago balisang tumitig kay Darius. Doktor, kumusta si old Mr. Graham? Kamusta ang tatay ko, Sean? Malapit na lumabas si Sean, ngunit hindi niya pinansin ang iba at dirdiretsyong naglakad palapit kay Benjamin. Matapos tanggalin ang kanyang maskara, iniulat niya sa huli ang tungkol sa kalagayan ni Darius, walang panganib ang matandang Mr. Graham, Benjamin. Sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Benjamin matapos marinig iyon. Okay, naiintindihan ko. Pagkatapos ay nagbigay ng tagubilin si Sean na ipadala si Darius sa ward, at sumunod ang lahat. Pinastol ni Erisa ang kanyang mga anak doon kasama si Mary, na natuklasan na ang ward ng huli ay nasa parehong palapag. Kailangang magpahinga ng matandang Mr. Graham. Dapat hintayin ng lahat na magising siya bago siya bisitahin. Hindi na natin kailangan ng masyadong maraming tao dito. Mangyaring bumalik, lahat. Gamit ang kanyang autoridad bilang isang doktor, tinulungan ni Sean si Benjamin na maglabas ng tagubilin habang nakatayo sa pasukan ng ward, pinipigilan ang sinuman na makapasok at makagambala sa pahinga ni Darius. Napasulyap ang lahat na nakatayo sa labas ng pinto, at pagkatapos lamang na kumpirmahin na stable na ang kalagayan ni Darius ay nakaalis na sila ng pakiramdam. Umalis din si Brian at ang kanyang asawa kasama ang kanilang mga anak. Nakita sila ng mga miyembro ng pamilya ni Nick na umalis at nagpasya na ayaw din nilang manatili, kaya sumunod sila sa kanila. Tutal, nasa police station pa si Nick. Ang asawa ni Nick sa una ay nilayo na hilingin kay Benjamin na mamagitin para sa kanyang asawa ngunit sa huli ay nagpasya na hindi ito dahil naniniwala siyang inosente si Nick. Naisip niya na baka ito ay isang pagkakamali. Sa wakas umalis na ang mga iyon. Mas tahimik na ngayon. Panunuyan ni Kingsley. Tumango si Jonathan. Palabas lang yan. Ang tinutukoy niya ay ang mga miyembro ng pamilya ni na Brian at Nick. Mr. Bailey, pwede ba nating bisitahin si Lolo? Umangat ang ulo ni Gavin at tinanong si Sean. Nagsalubong ang kanyang mga kilay, at puno ng pag-aalala ang kanyang mga mata. Parehong ekspresyon ang nasa mukha ni na Tim, Zachary, Oliver, Jasper, at Jesse habang nakatutok ang mga mata nila sa doktor. Sumakit ang puso ni Sean nang makita ang nag-aalala nilang mga tingin. Nakayuko, tinapik niya ang kanilang mga ulo at umaaliw na sinabi, kaka-opera lang ng lolo mo, kaya hayaan mo siyang magpahinga. Huwag kang mag-alala, sweethearts. Nandito ako. Pagkatapos ay tinapik niya ang kanyang dibdib at tiniyak, maaari kang lumapit at makipaglaro sa kanya kapag nagising siya. Okay, nakuha namin. Salamat, Mr. Bailey. Pasasalamat na sagot ng 6 na bata. Magiliw na hinaplos ni Sean ang kanilang mga ulo. Ang gaganda ng mga bata. Siguradong natakot kayo. Siyempre hindi. Pabulaan na ni Jasper habang sumisinghot-singhot. Sobrang adorable. Hindi. Bakit sobrang pula ng mata mo? Nangaasar na tanong ni Sean sa kanila. Iyan ay dahil buhangin ang pumasok sa ating mga mata. Itinanggi rin ni Jessie na siya ay umiyak sa pamamagitan ng pagganti sa kanyang cute na boses. Hindi napigilan ng mga matatanda ang tumawa. Sa sandaling iyon, lumapit si Ethan kay Benjamin at iniulat sa mahinang boses, lahat ay nakaayos na, Mr. Graham. Ang huli ay inihilig ang kanyang ulo ng isang bahagi. Noon, marami ng bodyguard ang nakaistasyon sa labas ng ward ni Darius. Sabihin mo sa kanila na walang makapapasok maliban sa atin. Naiintindihan. Tumango si Ethan bago ibigay ang mga tagubilin. Lola, bumalik ka at magpahinga. Maayos na ang lahat dito ngayon, sabi ni Benjamin kay Mary. Sige, hindi naman tumanggi ang huli, ayaw niyang magkagulo sila. Ibalik mo rin ang mga bata. Mananatili ako at sasamahan si Dad sandali. Inutusan din ni Benjamin si Erisa na iuwi muna ang mga bata dahil hindi na kailangan ng masyadong maraming tao sa paligid ng ospital. Tumingin siya sa kanya at sumagot, sige,
Iuuwi ko na sila. Sabihan mo ako kung gising na si tatay. Tumango si Benjamin bago inutusan si Ethan na paalisan sila. Kabanata 114. You guys should go back to. It's been a tired night, sabi ni Benjamin habang nakatingin kay Kingsley at sa iba pa. Aalis tayo saglit. Sina Kingsley at Jonathan ay nagbahagi ng isang sulyap at nagkakaisang nagpasya. Hindi sila pinansin ni Benjamin dahil nakatutok siya kay Erisa na iuwi ang mga bata para makapagpahinga sila. Sweethearts, umuwi na tayo, sabi ni Erisa sa anim niyang anak. Sa labas na pag-aatubili, sumilip sila sa ward bago umalis kasama siya. Si Erisa, kasama ang mga bata, ay pinabalik si Mary sa kanyang ward. Bumalik na kayo, okay lang ako dito. Ayaw nang huli na manatili sa ospital ang mga bata kaya sinabihan niya si Erisa na iuwi na sila para makapagpahinga. Babalik tayo ngayon, Lola. Babalik ako sa tanghali, sabi ni Erisa kay Mary. Alis na tayo, sumagot ang matandang babae, hindi mo kailangang bisitahin ang aking ward sa tanghali. Pumunta ka na lang sa iyong biyenan. Walang sinabi si Erisa at ngumiti lang. Great Grandon, aalis na kami. Lahat ng anim na bata ay kumaway kay Mary bago sumunod sa kanilang ina sa elevator at bumaba. Mommy, pwede ba nating puntahan si Lolo sa hapon? Tanong ni Gavin. Umaasa rin ang mga kapatid niya sa kanilang ina. Nang makitang nag-aalala ang mga bata sa kanilang lolo, ngumiti si Erisa sa kanila. Oo naman, dadalhin ko kayong lahat dito. Okay, ngumiti pabalik ang mga bata. Sa tingin mo kailan madyay gising si Lolo, Mommy? Tanong ni Zachary na nakakunot ang noo. Si Lolo na nahimiti ngayon ay isang nakakatakot na tanawin. Sa palagay ko hindi ito magiging ganoon kabilas. Ang mga tao ay madaling mapagod pagkatapos ng operasyon. Inihanda na ni Ethan ang sasakyan sa entrance nang ihatid sila ni Erisa palabas ng elevator. Papauwiin ko kayong lahat, Mrs. Graham, sabi niya habang binubuksan ang pinto ng kotse para sa mga bata. Salamat, sagot ni Erisa sabay tango. Pagkatapos ay binuhat niya ang kanyang mga anak sa kotse bago umupo sa tabi nila. Matapos isara ang pinto, nagmaneho sina Ethan at Jack pabalik sa Yaleview habang ang pangalawang kotse na may lula ng mga bodyguard ay sumunod sa likuran. Samantala, sa labas ng ward ni Darius sa itaas, tinanong ni Kingsley si Benjamin, Benjamin, ano ang dapat nating gawin kay Nick? Isang malisyosong tingin ang bumungad sa mga mata ni Benjamin. Mamuka ang manipis niyang lobby, at sumagot siya sa malamig at walang awa na tono. Ibigay ang lahat ng ebidensya kay Jonathan at kunin ang bagay na ito pagkatapos ayusin ang usapin ni Dana. Hindi siya nagpakita ng pag-aalinlangan. Kung tutusin, nakakabigla ang ginawa ng kanyang kapatid. Nang marinig iyon, tumango lang si Kingsley bilang tugon. Naunawaan din ni Jonathan ang kanilang pinag-uusapan at same time na sinabi, huwag kang mag-alala. May paraan ako para makulong siya, ngunit si old Mr. Graham. Sinaman siya ng tingin ni Benjamin. Hindi tatutol si tatay dito. Sa kabila ng dati nang pumikit si Darius dito, alam na alam ni Benjamin na mahal ng kanyang ama ang kanyang mga apo ng higit sa anupaman at hindeng-hindi niya kukonsintihin ang sinumang nagsisikap na tanggalin ang kanilang pamilya, maging ang kanyang biolohikal na anak. Tumango si Jonathan. Wala nang dapat ipag-alala kung ganoon. Tiningnan sila ni Kingsley at nagtatakang nagtanong, bakit hindi pa rin sarado ang kaso ni Dana? Parang natatandaan ko na matagal na itong nahuhuli. Ang kanyang maling kuro-kuro, kasama ang katotohanan na maraming nangyayari sa nakalipas na mga araw, ay nagbigay sa kanya ng impresyon na matagal na itong natapos. Ito ay sarado sa Lunes, sagot ni Jonathan habang sinulyapan si Kingsley. Mabuti naman, kapag mas maaga ang babaeng iyon sa likod ng rehas, mas mabilis tayong magiging komportable. Ang sabi ng huli, dahil hindi niya ito nagustuhan. Kailanman. Tumingin si Sean sa kanila at sinabi kay Benjamin, pumasok ka at tumabi ka kay old Mr. Graham, Benjamin. Pindutin ang call bell kung kailangan mo ng anuman, at pupunta ako. Okay, marami ka nang ginawa, kaya magpahinga ka na. Pasasalamat na tinapik siya ni Benjamin sa balikat. Kung hindi nailigtas ni Sean si tatay sa Old Manor, hindi sana ganoon kabilas makakaalis si tatay sa panganib. Ngumiti si Sean bago bamaling kina Kingsley at Jonathan. Hindi na ba kayo babalik? Biglang inakbayan ni Kingsley ang doktor. Pupunta ako sa lounge mo para magpahinga. Hindi pa ako nagpapahinga simula kagabi. Pakiresetahan mo ako ng pampatulog. Nawala nang masabi si Sean. Kabanata 115. Sinulyapan sila ni Jonathan, pagkatapos ay umalis, na nagsasabing, aalis na ako.
May mga bagay akong dapat asikasuhin sa aking law firm. Tinulak ni Sean si Kingsley palayo. Huwag mo akong iyakap, kakaibang tingin lang ang binaril sa amin ni Jonathan. Pagkasabi noon ay hindi na niya pinansin ang kausap at naglakad na siya patungo sa kanyang opisina. Ano ang dapat katakutin? Lahat tayo ay lalaki. Tumawa si Kingsley at nagmamadaling sinundan siya. Matapos makapasok sa ward at malumanay na isara ang pinto, hinayla ni Benjamin ang isang upuan at umupo sa tabi ng kama ng ospital para bantayan si Darius. Nadurog ang puso niya sa guilt habang nakatitig sa walang malay na ama. Dapat ay naghintay ako hanggang sa matapos ang seremonya o tumawag ng pulis sa ibang araw. Kung ganoon, hindi naman siguro himatayan si Dad sa galit. Gayunpaman, ang pag-iisip tungkol sa isang bagay na nangyari na ay hindi maaayos ang anuman. Kinagat ni Benjamin ang kanyang lobby bago tumagilid para isuksok ang kumot ni Darius. Pagkatapos, itinoon niya ang kanyang mga mata sa kanyang ama habang nakadikit ang kanyang mga kamay sa kanyang kandanggan. Matapos ibalik ang mga bata sa Yaleview at sabihan silang magpahinga, abala si Erisa sa kusina. Nakita siya ni Edwin na nagmamadali nang bumalik siya mula sa Old Manor. Okay lang ba si Old Mr. Graham, Mrs. Graham? Tanong niya. Napatingin sa kanya si Erisa at bamantong hininga. Wala na siya sa panganib ngunit hindi pa nagigising noong bumalik ako. Iyan ay magandang malaman. Lahat kami ay nag-aalala. Sa kabila ng tumango ng husto, naroon pa rin ang pag-aalala sa mukha ng mayordomo. Wala sa panganib ang matandang Mr. Graham, Edwin. Huwag kang masyadong mag-alala, paninigurado ni Erisa sa kanya. Isa pang tango ang ibinigay niya rito. Pagkatapos ay tinanong niya, Edwin, umalis na ba ang lahat ng mga kamag-anak sa Old Manor? Dahil gusto niyang bumalik sa Yaleview para maghanda ng pagkain para kay Darius, wala siyang pakialam sa sitwasyon sa Old Manor. Sinabi ko na sa kanila na bumalik na sila. Walang nasamod na maghapunan pagkatapos ng nangyari kay Old Mr. Graham. Inisikaso na namin ang lahat doon, kaya huwag kang mag-alala, Mrs. Graham. Iniulat ni Edwin sa kanya ang mga kaganapan sa Old Manor. Inihilig niya ang kanyang ulo. Salamat sa paggawa niyan. Hindi man lang namin inalagaan. Maganda ang lahat basta't ayos lang si Old Mr. Graham. Sa kabutihang palad, lahat ng mahahalagang bagay ngayon ay natapos na. Nakangiting sagot ng mayordoma. Napabuntong hininga si Erisa nang marinig iyon. Alam ko, tama, mayroon pa rin akong nagtatagal na takot na iniisip ang tungkol sa aksidente sa sasakyan kagabi. Hindi niya inaasahan na si Nick ang nasa likod ng pangyayari. Kahit hindi sila mag-ina, hindi naman kailangang mag-extreme, diba? Noon lang talaga niya napagtanto kung gaano sila kitikot kay Benjamin. Lahat sila. Edwin, lahat ba ng mga taong iyon ay hinamak si Benjamin nang magkasama sila sa isang tahanan? Tanong niya. Sumagot ang mayordomo na may galit sa kanyang mga mata, si Mr. Brian at Mr. Nick ay palaging galit sa kanya, at ngayon ay gumagamit pa sila ng maruruming hakbang at kumukuha ng isang tao upang maalis siya. Sila ay lubos na kasuklam-suklam. Kumirat ang puso ni Erisa nang marinig iyon. Nakaranas na ba si Benjamin ng ganoon dati? Tanong niya. Nag-isip sandali si Edwin bago sumagot, mag-asawa, pero walang kasing seryoso nito. Napaawang ang lobby ni Erisa at Sam imangot. Hindi ba umaalis sa linya ang mga taong ito? Huwag kang mag-alala, Mrs. Graham. Si Mr. Graham ay hindi isang pushover, at ang mga taong iyon ay hindi nakakuha ng anumang kapangyarihan, sinabi ng mayordomo sa kanya para sa kanyang kapayapaan ng isip. Tumango si Erisa. Ano ang inihahanda mo, Mrs. Graham? Hayaan mo akong gawin ito. Magpahinga ka na. Inalok ni Edwin na kunin ang trabaho pagkatapos niyang makita kung gaano siya kabisi. No need. Kakayanin ko. Buong umaga kabisi Edwin, kaya magpahinga ka na. Kaya kung maghanda ng tanghalian mag-isa. Sa kabila ng pagsasabi nito sa kanya na magpahinga, nanatili siya at tinulungan siya sa kusina sa tanghalian. Samantala, pagkabalik ng 6 na bata sa kanilang kwarto at magpalit ng damit, tumakbo sila pababa. Nabaluktot sa galit ang kanilang mga mukha nang marinig ang usapan nina Edwin at Erisa, at agad silang naawa sa kanilang ama. Ang nakakakilabot na mga tiyuhin. Hindi ako makapaniwalang binubuli nila si Daddy. Nagkatinginan ang mga bata bago palihim na tumakbo sa pag-aaral. Samantala, hindi napansin ni Erisa ang pagbaba nila at pinagpatuloy ang pagtutok sa paggawa ng tanghalian. Kabanata 116. Nagtago sa study sina Gavin, Tim, Zachary, Oliver, Jasper, at Jesse. Sa pagkakataong iyon, napapaligiran si Gavin ng kanyang mga kapatid.
Gavin, binubuli ba nila si Daddy? Kumunat ang noo ni Zachary, nag-aapoy sa galit. Napatingin si Gavin sa mga kapatid at tumango. Magiging pangunahing target nila si Daddy na parang may utang siya sa kanila kapag nandyan sila. Babaguhin nila ito kapag nandyan si Lolo ngunit nagiging malupit kapag wala si Lolo. Naikuyom ni Gavin ang kanyang mga kamay sa galit. Bakit? Natarante si Jasper. Sa tingin ko kasi magkaiba sila ng nanay. Hindi si Uncle Brian at ang nanay ni Uncle Nick ang lola natin. Tinitigan ni Gavin ang kanyang mga kapatid na iyon lang ang alam niya. Yan ang dahilan kung bakit nila binubuli si Daddy. Sumakit ang puso ni Tim para kay Benjamin. Nakaka-relate siya dahil may mga stepmother na itinuring nila ang kanilang mga stepchildren at may mga hindi maganda ang pakikitungo sa kanilang mga stepchildren noon sa village. Umiling si Gavin at sumagot, siguro may iba pa, pero hindi sinabi sa akin ni Daddy. Iginala ni Oliver ang kanyang mga mata habang iniisip ito. Gavin, sa tingin mo malalaman ba ni Mr. Whitley? Nag-isip sandali si Gavin bago siya sumagot, hindi sasabihin sa amin ni Mr. Whitley. Bakit? Kumunat ang noo ni Jessie at nagpout. Siguro dahil pinagbabawalan siya ni Daddy. Nagningning ang mga mata ni Zachary sa isang ideya. Tanungin na lang natin si Daddy. Nagpalitan ng tingin ang mga bata at napagkasundoan na ang kanilang ama lamang ang makapagbibigay sa kanila ng mga sagot. Tulungan na natin si Mommy, mungkahi ni Gavin habang inaakay ang kanyang mga kapatid palabas ng study. Oo, Tara, madalaw natin si Lolo kanina sa ospital. Nagtakbuhan ang mga bata sa direksyon ng kusina. Mommy, tulungan natin. Napangiti si Erisa nang makita ang mga bata na nagsisiksikan sa pintuan. Hindi na kailangan. Lumabas ka at maglaro. Tinutulungan ako ni Mr. Whitley, kaya wala kayong magagawa dito. Mommy, hindi ba kailangan mong maghiwa at maghugas ng mga gulay? Tanong ni Jessie sa parang bata na boses. Pinalo niya ang mga kapatid nito sa pamamagitan ng pagtakbo muna sa kusina at niyakap ang binti ni Erisa. Bumaba ang tingin ni Erisa at nakangiting tumingin kay Jessie. Ayos lang. Makipaglaro ka sa mga kapatid mo. Tatawagan kita kapag handa na ang tanghalian. Mommy, makakatulong kami. Napatitig si Gavin kay Erisa. Napangiti si Erisa. Mas mabilis para sa amin ni Mr. Whitley na gawin ito. Makakatulong ka sa susunod. Mommy, pwede ba tayong kumain sa ospital kasama sina Lolo at Daddy? Tanong ni Tim. Oo naman. Maaari ka ring kumain kasama ng Lola, sagot ni Erisa. With that, masayang nagtakbuhan palabas ng kusina ang mga bata. Ngumiti si Erisa bago tumalikod para ipagpatuloy ang paghahanda ng tanghalian. Tinawag ng mga bata si Mary upang sabihin sa kanya na hintayin sila para sa tanghalian bago tawagan si Benjamin. Naghintay sila ng matagal bago dumating ang tawag. Daddy, sigaw ni Gavin. Ginoong Graham. Sinundan siya ng kanyang mga kapatid at sabay-sabay na sumigaw. Nakauwi na ba kayo? Tanong ni Benjamin. Oo, kanina pa kami nakabalik. Naghahanda si Mommy ng tanghalian. Iniulat ni Gavin. Nag-aalalang tanong ni Zachary, Mr. Graham, gising na ba si Lolo? Hindi pa. Lumingon si Benjamin upang tingnan ang word habang siya ay sumagot. Napabuntong hininga ang mga bata sa sobrang sama ng loob. Huwag kayong mag-alala, nakatulog lang si Lolo, pang-aaliw sa kanila ni Benjamin. Papa, ingatan mo rin ang iyong sarili. Huwag mong pagurin ang iyong sarili. Pupunta kami upang samahan ka sa tanghalian, sabi ng mga bata dahil sa pag-aalala. Uminit ang puso ni Benjamin nang marinig iyon. Isang ngiti ang sumili sa gilid ng lobby niya. Okay, Daddy, anong gusto mong kainin? I'll go tell Mommy to make it for you. Napatitig si Gavin kay Benjamin. Nakasimangot si Daddy. Siguradong nag-aalala siya para kay Lolo. Kabanata 117. Kakainin ko ang kahit anong laman ng tiyan. Sabihin mo sa Mommy mo na huwag masyadong magtrabaho, bilin ni Benjamin sa kanyang anak. Wala siyang gaanong gana. Huwag kang masyadong mag-alala tungkol dito, Mr. Graham. Magiging maayos si Lolo, pag-alo ni Zachary kay Benjamin. Tumango si Tim. Oo, sinabi na ni Mr. Bailey na wala sa panganib si Lolo. Nakatulog din daw si Mommy. Mr. Graham, magpapalit kami sa iyo pagdating namin doon. Maaari kang umidlip mamayang hapon. Sigurado akong madyay gising si Lolo pagkatapos mong gawin ito, paniniguro sa kanya ni Jasper. Anong pinagsasabi mo? Madyay gising si Lolo mamayang tanghali. Hinampis ni Oliver ng mahina si Jasper sa ulo. Napakamot ng ulo si Jasper.
Tuwang-tuwa si Benjamin nang makita ang kanyang mga anak na nag-aalala para kay Darius at sa kanyang sarili. Dapat manatili kayong lahat sa bahay. Huwag mag-alala tungkol sa mga bagay dito. Magpakabait ka lang. No way. Nangako si Mommy na dadalhin niya kami doon. Gusto naming samahan kayo ni Lolo at Lola sa tanghalian. Nagmamadaling paliwanag ni Jessie kay Benjamin sakaling hindi sila payagang pumunta. Napabuntong hininga si Benjamin. Akala niya ay nakakapagod na silang tumakbo buong araw. Bakit ka bumalik kung gusto mong bumalik? Pang-aasar ni Benjamin. Lumingon siya para tingnan ang ward at nakita niyang hindi pa nagigising si Darius. Nagkibit-balikat ang mga bata at nagbulungan, hiniling mo kay Mommy na iuwi kami sa bahay at ayaw ka naming magulo. Nagtaas ng kilay si Benjamin. Sa tingin ko hindi ka problema. Hindi lang namin kailangan ng napakaraming tao sa ward. Napakabata mo pa. Ang pananatili sa ospital ng matagal na panahon ay hindi mabuti para sa iyo. Napangiti ang mga bata sa tuwa. Daddy, hindi kami natatakot. Tsaka weekend naman. Gusto naming makasama si Lolo at Lola. Sa ganoong paraan, makakapagpahinga kayo ng maayos ni Mommy. Pilyong kumikinang ang mga mata ni Gavan. Oo, pwede kayong mag-date ni Mommy. Nakangiting sabi ni Jasper. Nagulat si Benjamin sa kanilang mga salita. Anong nangyari sa mga bata? Ano ang nagpabago sa kanilang isip? Labas silang nag-aatubili nang ilabas niya si Erisa noong nakaraan. Oo, weekend ngayon. Dapat isama mo si Mommy sa isang date. Huwag kang mag-alala kay Lolo at Lola. Sasamahan natin sila. Sumama si Zachary. Inaprubahan niya na isama ni Benjamin si Erisa para makipag-date. Ano ang nagpabago ng isip mo? Tanong ni Benjamin dahil sa curiosity. Tinitigan siya ng mga bata ng inosenteng mga mata. Anong ibig mong sabihin? Pinagmasdan silang mabuti ni Benjamin. Masasabi niyang may mali. Akala ko ba tutol kayo sa paglabas kong mag-isa kasama ang nanay mo? Bakit mo iminumungkahi na isama ko siya sa mga date ngayon? Siyempre kailangan mo siyang isama sa mga date. Paano pa namin kayo susubukan kung hindi mo gagawin? Walang kupas na sagot ni Zachary. Tama, masiglang tumango si Jessie sa ulo. Humalaklak si Benjamin. Okay. Alam ko na ang gagawin. Mas katulad niyan. Ngumiti si Oliver na umabot sa kanyang mga mata. Mr. Graham, maaari ka nang magsimulang mag-check out ng mga lugar kung saan pwedeng makipag-date kasama si Mommy ngayong gabi. Pinaalalahanan ni Tim si Benjamin na maghanda ng maaga. Tumango si Benjamin. Pag-iisipan ko, mabilis siyang sumagot sakaling may maisip pa silang mungkahi. Nakasalalay sa paggising ni Darius kung makakapag-date siya ni Erisa. Hindi sila makakapag-date ng mapayapa kung hindi nagising si Darius. Kumain ka ng tanghalian sa bahay bago pumunta. Sabihin mo sa Mommy mo iyan, paalala ni Benjamin sa kanyang mga anak. Bakit? Sabay-sabay na tanong ng mga bata. Ipinaliwanag ni Benjamin, hindi komportable na kumain ka sa ward. Dalhin mo na lang ang pagkain kapag tapos ka na. Ngunit sinabihan lang namin si Lola na. Hintayin kaming mananghalian. Napabuntong hininga si Benjamin nang magkasalubong ang mga titig nilang naghihintay. Pumasok ka ng mas maaga. Malawak ang ngiti ng mga bata dahil doon. Kabanata 118. Daddy, gising na po ba si Lolo? Tanong ulit ni Gavan. Lumingon si Benjamin para tingnan si Darius. Hindi pa. Okay, magbababa tayo ngayon. Samahan mo si Lolo. Tinapos na ng mga bata ang tawag pagkatapos noon. Tumawa si Benjamin at itinago ang kanyang telepono bago bumalik sa ward upang manatili sa tabi ni Darius. Samantala, sa Yaleview, tapos na sina Erisa at Edwin sa paghahanda ng tanghalian. Inihain ni Erisa ang sabaw ng mga bata para maibsan muna ang kanilang gutom. Halika dito, sweethearts. Nagtakbuhan ang mga bata nang marinig nilang tinatawag sila ng kanilang ina. Ano po, Mommy? Pinalibutan ng mga bata si Erisa at tinitigan siya. Sweethearts, uminom ka muna ng sopas. Kailangan kong pumunta sa banyo. Bibisitahin natin si Lolo at Lola sa ospital maya-maya, bilin ni Erisa sa mga bata. Mommy, gusto naming kumain sa ospital. Sigaw ni Zachary. Inumin mo muna yung sopas mo. May oras pa tayo, at ayokong magutom ka. Mabilis na umakyat si Erisa. Nagmamadali siyang maghanda ng tanghalian nang umuwi siya ngayon at hindi pa siya nagpapalit. Tara na, mga bata. Bilasan mo at inumin ang iyong sopas. Aalis tayo kaagad pagkatapos. Medyo matagal bago tayo makarating sa ospital. Gutom na kayo, kaya uminom na kayo, pangungumbinsi ni Edwin sa mga bata.
Walang choice ang mga bata kundi umupo sa hapag at uminom ng sopas dahil nakahain na ito. Ingat kayo, mainit, magiliw na paalala ni Edwin sa mga bata. Mr. Whitley, hindi ka ba kumakain? Tanong nila. Napangiti si Edwin. Hindi pa ako gutom. Nagmadaling naligo si Erisa sa banyo at nagpalit ng bagong set ng damit. Pagkatapos ay tinanggal niya ang kanyang kwintas at hikaw, dahil nakasuot pa rin siya nito, at ibinalik ang mga iyon sa kanyang kahon ng alahas. Gayunpaman, pinananatili niya ang kanyang bracelet. Halos tapos na ang mga bata sa kanilang sabaw nang bumalik si Erisa sa ibaba. Mami, tapos na tayo. Iniulat ng mga bata. Napangiti si Erisa. Mabilis iyon. Oo naman. Total, minamadali mo kami. Mami, pagmamalaki ni Jasper. Punta tayo sa ospital, sweethearts. May kailangan bang gumamit ng banyo bago tayo umalis? Tanong ni Erisa. Nagkatinginan ang mga bata bago umiling. Tara na. Dinampot ni Erisa ang bahagi ng pagkain na iniimpake niya para sa lahat habang si Edwin ay bitbit ang natitira dahil bibisitahin din niya si Darius sa ospital. Sumakay sila sa kotse kasama si Edwin sa front passenger seat. Naghintay siya hanggang si Erisa at ang mga bata ay nakabuckle up bago inutusan ang driver na magmaneho. Tuwang-tuwa ang mga bata nang makitang sumama si Edwin at nakikipag-chat sa kanya habang si Erisa ay nagte-text kay Benjamin. Erisa, Edwin, ang mga bata, at ako ay umalis na para sa ospital. Nagising na ba si Dad? Nakita ni Benjamin ang kanyang text message at sumagot, hindi pa. Napabuntong hininga si Erisa, nag-aalala sa kapakanan ni Darius. Erisa, see you soon. Benjamin, okay. Napangiti si Erisa nang makita ang instant reply nito. Mami, sinong ka-text mo? Lumapit si Jessie upang makita ngunit hindi niya makita dahil dumidilim ang screen upang mailock ang sarili nito. Napatingin si Erisa kay Jessie at napansin niyang nakatingin din sa kanya ang iba pang mga bata. Nakangiting sumagot siya, ang daddy mo. Oh, nakangiting nang aasar si Jasper. Tinitigan siya ni Erisa. Ano? Ngumiti lang si Jasper at tumahimik. Mami, anong sinabi mo kay daddy? Ang mga mata ni Gavin ay kumikinang sa kuryosidad. Nakangiting tumingin si Erisa sa mga bata. Sinabi ko sa kanya na papunta na kami at tinanong kung gising na ang lolo mo. Mrs. Graham, gising na ba si old Mr. Graham? Humarap si Edwin kay Erisa. Umiling si Erisa habang lumalamlam ang ngiti nito. Hindi pa. Napabuntong hininga ang mga bata, nag-aalala kay Darius. Bakit hindi? Pag gumising si lolo, siya ay paniniguro ni Erisa sa mga bata. Kabanata 119. Dumating sina Erisa, Edwin, at ang mga bata sa ospital at agad na isinugod sa ward ni Darius. Tiningnan ni Benjamin ang oras at hinintay ang pagdating nila sa pinto dahil pakiramdam niya ay darating sila sa lalong madaling panahon. Nagulat si Erisa nang makita si Benjamin na naghihintay sa kanilang pagdating sa pintuan nang bumukas ang mga pinto ng elevator. Hinihintay mo ba kami, Mr. Graham? Daddy. Ang mga bata ay sumigaw sa tuwa at tumakbo nang makita nila si Benjamin. Nagulat siya, tinanggap ni Benjamin ang mga bata nang bukas ang mga kamay. Oo, sagot niya kay Erisa. Ngumiti si Erisa at sumunod kay Edwin palabas ng elevator. Mr. Graham, bati ni Edwin kay Benjamin at inalok na tulungan si Erisa na dalhin ang pagkain sa ward. Bigyan mo ako ng pagkain, Mrs. Graham. Dadalhin ko ito. Hindi na kailangan, Edwin. Kaya ko ang sarili ko. Tinanggihan ni Erisa ang alok nito at kumapit sa pagkain. Daddy, gising na po ba si Lolo? Nag-aalalang tanong ni Gavin. Tinapik ni Benjamin ang kanyang ulo at sinabi sa mahinang boses, hindi pa. Napabuntong hininga ang mga bata at sinundan si Edwin sa ward para tingnan si Darius. Inabot ni Benjamin ang kamay ni Erisa. Nakangiting inabot nito sa kanya. Magkahawak kamay silang pumasok sa ward ni Darius. Sabi ng mga bata naghanda ka ng tanghalian. Kumain ka na ba? Hindi pa. Dinala ko sila sa sandaling tapos na ako. Pinainom ko nga ang mga bata ng isang mangkok ng sopas kung sakaling magutom sila. Napansin ni Erisa na mukhang pagod si Benjamin. Magpahinga ka na pagkatapos ng tanghalian. Sasamahan ko si Dad. Humalaklak si Benjamin. Ang mga bata ay nagsabi ng parehong bagay, ngunit hindi ako pagod. Hinigpitan ni Benjamin ang hawak para patunayan na puno pa rin siya ng lakas. Hindi ka pagod, pero kailangan pang magpahinga ng katawan mo. Ang mga bata ay nakasandal sa kama habang nakatitig kay Darius nang pumasok ang mag-asawa sa ward. Iningatan nila, tahimik dahil hindi pa nagigising si Darius. Itinabi ni Edwin ang bahagi ng pagkain ni Darius.
Pagkatapos ay bumaling siya kay Benjamin at nagtanong, Mr. Graham, dito ba kayo magtanghalian o sa labas? Saan kayo kumakain? Tanong ni Benjamin kay Erisa. Tiningnan siya ni Erisa sa mata at ngumiti. Pwede na kayong kumain dito. Kasama ko si Lolo. Sabay-sabay tayong lahat. Hindi pa nagigising si tatay, pagpapasya ni Benjamin. Napangiti si Edwin. Mr. Graham, mauna ka na kay Mrs. Graham. Mananatili ako dito para bantayan si old Mr. Graham. Tumango si Benjamin at tinawag ang mga bata. Magtanghalian tayo kasama ang iyong apo sa tuhod. Okay. Ang mga bata ay lumingon upang tingnan si Darius ng ilang beses sa kanilang paglabas dahil nag-aatubili silang umalis. Napangiti si Erisa. Babalik tayo dito para tingnan si Lolo pagkatapos ng tanghalian. Okay. Tumango ang mga bata at pumunta sa gilid ni Benjamin. Naghanda na rin si Erisa ng tanghalian para kay Edwin. Kumain ka na rin, Edwin. Punta muna kami sa ward ni Lola. Huwag kang mag-alala, Mrs. Graham. You guys should go. Nakangiting sagot ni Edwin. Bye. Lumapit si Benjamin para tulungan si Erisa na buhati ng pagkain at lumabas ng ward. Bumilis ang tibok ng puso ni Erisa habang nakatitig sa malalawak na balikat ni Benjamin. Hayaan mo akong tulungan ka sa ilan yan. Medyo mabigat. Gayunpaman, tumanggi si Benjamin. Pinandilatan niya ito at sinabing, bakit ang dami mong dinadala gayong alam mong mabigat ito? Tumawa si Erisa at walang sinabi. Nagtakbuhan ang mga bata sa harapan nila. Hindi nagtagal ay nakarating na sila sa ward ni Mary dahil malapit lang ang 2 kwarto. Great Grandon, nandito na kami. Pinaghintay ka ba namin ng matagal? Nagugutom ka ba, Lola? Tuwang-tuwa si Mary nang makita ang kanilang pagdating. Kanina lang ako kumain ng finger food, kaya okay lang ako. Inilapag ni Benjamin ang pagkain sa mesa habang si Erisa naman ay tumulong sa pagbaba ni Mary mula sa kama. Lola, doon na tayo magtanghalian. Okay, tumango si Mary at sumama sa kanila sa tanghalian. Kabanata 120. Gising na ba ang iyong ama, Benjamin? Nag-aalalang tanong ni Mary habang nag-aalala siya kay Darius. Tiningnan siya ni Benjamin at sinabing, hindi pa. Hindi na siya madyay gising ng ganoon kaga. Tumango si Mary bilang tugon. Halika na rito at mananghalian na, tawag ni Erisa sa kanila habang naghahain ng pagkain. Ang 6 na bata ay magkakasamang nakaupo at tahimik na kumakain ng kanilang pagkain. Kumain ka pa ng kaunti, paalala ni Erisa kay Benjamin habang naglalagay ng plato. Tumango si Benjamin at ganoon din ang ginawa sa kanya. Kailangan mo ring kumain ng marami. Napangiti si Erisa sa lobby. For some reason, parang mas masarap ang pagkain pagkatapos niyang gawin iyon. Si Mary at ang 6 na bata ay nakangiti sa isa't isa matapos makita ang lovely-dovey moment ng mag-asawa. Natarante si Erisa nang makita ang reaksyon nila at ipinilig ang ulo para ipagpatuloy ang pagkain. Na-stress si Benjamin noong una, pero mas gamaan ang pakiramdam niya nang makita siyang bahagyang namumula. Napalingon si Erisa sa kanya nang maramdaman ang nakakapasong titig nito, only to see him smiling at her while affection staring into her eyes. Bumilis ang tibok ng puso niya nang mabilis siyang kumurap at umiwas ng tingin. Lalong lumawak ang ngiti sa lobby ni Benjamin nang makita iyon. Walang umimik habang patuloy silang kumakain, gayunpaman, may hindi mapag-aalinlangan ng mainit na pakiramdam sa hangin sa kanilang paligid. Paikat-ikot si Sean nang makita niya silang kumakain ng tanghalian. Ano ito? Nag-lunch ba kayo nang wala ako? Lumingon si Erisa at sinenyasan siyang lumapit. Halika, samahan mo kami, Mr. Bailey. Kanina pa lang tayo nagsimulang kumain. Sumulyap si Sean kay Benjamin at tumawa ng tawa, nagbibiro lang ako. Ituloy niyo na lang. Titingnan ko si old Mr. Graham at kakain kami ni Kingsley ng tanghalian mamaya. Nandito pa rin si Mr. Watts. Nagulat si Erisa nang marinig na nasa ospital pa rin si Kingsley. Oo, natutulog siya sa opisina ko ngayon. Sagot ni Sean sabay lakad paalis. Hindi ka ba sasama sa amin sa tanghalian, Mr. Bailey? Tanong ni Gavin na nagudyok sa ibang mga bata na tumingin din sa kanya ng may pagtataka. Hindi, may gagawin pa ako. Kinindatan sila ni Sean habang tumalikod at umalis. Gayunpaman, marami kaming pagkain. Maaaring sumama sa amin si Mr. Bailey sa tanghalian. Nakapout na bulalas ni Jessie. Sinaman siya ng tingin ni Benjamin at nilagyan ng hiwa ng karne ang kanyang plato. Si Mr. Bailey ay isang abalang tao. Ngayon, bilasan mo at kainin ang iyong pagkain. Okay, ngumisi si Jessie habang patuloy sa pagkain.
Nakaramdam si Benjamin ng mainit na sensasyon sa kanyang puso habang pinagmamasdan itong masayang kumakain. Pagkatapos ay nilagyan niya ng salad ang mga plato ng 5 pang anak niya. Para sa kanyang sarili, busog si Benjamin pagkatapos magkaroon ng isang plato ng pasta at isang mangkok ng sopas. Magpatuloy kayo. Titingnan ko si tatay, sabi ni Benjamin kay Erisa at sa iba habang pinupunasan niya ang kanyang bibig at tumayo. Nagtataka namang tumingin sa kanya si Erisa. Busog ka na. Tumango si Benjamin. Oo, binigyan siya nito ng marahan na pagpitik sa noo bago umalis. Panay ang tingin sa kanya ni Erisa habang unti-unti itong nawawala sa paningin. Hanggang sa tinukso siya ng mga bata ay bigla siyang nawala sa kanyang pagkatulala at binawi ang kanyang tingin. Wala na po si Mr. Graham. Mommy, ano ang tinatitigan mo pa? Nakangiting tanong ni Oliver. Ang mga mata ni Mommy ay ganap na nakadikit kay Mr. Graham. Tumango rin si Jasper. Hindi napigilan ni Erisa ang mapabuntong hininga nang marinig ang panunukso ng mga ito sa kanya. She then put on a stern expression to hide her embarrassment as she asked, "How dare you kids laugh at me? Ha, you want me to give you all a spankang?" Humadjadjak ang dalawang lalaki at tumahimik pagkatapos noon. Nakangiti sina Gavin, Zach, Eric, at Tim nang makita nila kung gaano kaiya si Erisa. Mayroon kang mga bituin sa iyong mga mata, Mommy. Bulong ni Jessie na may pagkain sa bibig. Kumuha si Erisa ng paper towel at pinunasan ang gilid ng bibig niya. Huwag kang magsasalita habang ngumunguya ng pagkain mo, swerte ka at wala ang daddy mo para mahuli ka sa ginagawa mo. Inilabas ni Jessie ang kanyang dila at binigyan siya ng mapang-asar ng ngiti. Hindi tatutol si Mr. Graham. Naningkit ang talukap ni Erisa nang marinig iyon. Tumigil si Benjamin sa pagiging mahigpit kay Jessie simula nang malaman niyang babae ito. Dati pinagsasabihan niya ako sa pagiging malumanay ko kay Jessie, pero ngayon, mas lalo siyang naging maluwag sa kanya.